Oy, maganda tong topic na pag-uusapan natin at marami tayong mapupulot na aral dito. Mga kapatid, samahan ninyo ako, panoorin natin itong video o report mula rito sa News 5 Everywhere. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Magbibigay lang po tayo ng reaksyon at komentaryo, opinion dito sa particular topic na to about nga sa Pag-asa Island. Kasi ngayon ito yung pinag-uusapan na ang Pag-asa Island is hindi kabilang o nasa labas ng ating EEZ, which is the 200 nautical miles exclusive economic zone. So ang pagkakaintindi ng marami ng ating mga kababayan, komo wala siya sa loob ng ating EEZ is walang karapatan dyan ng Pilipinas. Dapat daw yung mga nasa loob lang ng EEZ natin, yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Dito tayo kasi nagkakaroon ng kalituhan eh. Marami nang nag-e-explain nito pero hanggang sa ngayon hindi pa rin ata nakakarating doon sa mga kinauukulan, doon sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang karapatan ng Pilipinas dito sa Pag-asa Island. So eto mga kapatid, mula sa isang report dito sa News Explained, panonoorin natin at bilang isang mamamayang Pilipino, hinihikayat ko kayo, samahan ninyo ko para sabay-sabay tayong matuto. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating mga socials. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Yan ang gusto kong linawin mga kapatid at sinabi ko na rin tong maraming ulit na sa mga nakaraan nating video. Ang Pag-asa Island ay wala sa loob ng exclusive economic zone natin pero it doesn't mean na hindi sa atin yan. Mamaya, no, tatalakayin pa ulit natin yan. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So, Ngayon mga kapatid, kung makikita ninyo, paikot yan. Kaya magkaiba yung EEZ at magkaiba yung West Philippine Sea. Kasi yung West Philippine Sea is tumutukoy lang yon dito sa west side ng ating bansa. Yun dun sa kabilang side, dito sa Burnham Rise, EEZ pa rin natin yun. Ayan, kung makikita ninyo mga kapatid, yan, dito sa kabilang side, yan dito sa kabilang side kasi paikot nga ito eh. Dito naman yung sa Burnham Rise. Pero yung dito sa kabilang side, malapit sa China o dito sa bahagi na kung nasaan ang South China Sea, doon naman yung West Philippine Sea. Alright? nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Totoo. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Oh, mahalagang punto 'yon, mga kapatid. Take note mahalagang punto 'yon. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. Oh, mahalagang punto rin 'yan. Walang mga matatawag na island dito sa Spratly. Puro mga bato lang 'yan. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa, pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Territorial waters lang. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation. Effective occupation. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement.
Sa kaso po ng Pag-asa Island, Meron na. nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng Parlan at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa riyan ang detachment ng militar at ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. Ibig sabihin, inabandon na nila. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggyera sa mga Pilipino. Ayon po yan sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaghuhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island of Palmas case. Yan. Mahalagang punto to mga tol. Pakinggan ninyo. Ang Palmas Island po ay isang maliit na isla sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng Pilipinas, hindi to naokupa ng Espanya. Kaya't nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands. Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. O, tingnan nyo. Gaano kalayo ang Netherlands dyan? Gaano kalayo ang Netherlands dyan, mga tol? Pero dahil kontrolado ng Netherlands yan, hindi na siya nakuha ng Amerika, mga kapatid. Kasi nga, meron ng Permanent Court of Arbitration Island of Palmas case, 1928, mga tol. Effective state control beats discovery, maps, and old claims. Diba? Kung sino yung nandudun na, diba? Kung sino yung namamahala na doon o kung sino yung umuukupa na doon, sa kanya na yun. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, ako nakadiscover niyan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, kasama yan sa mapa namin eh. Kung meron bansang umuukupa na doon, o katulad na lang halimbawa nito, sinakop ng Amerika ang Pilipinas, pero since na nauna na dyan, yung Netherlands, hindi na nila pwedeng kunin, mga tol. So, ganun din yan dito sa Pag-asa Island. Nauna na tayo dun eh. Nandun na yung ano natin eh. Nandun na yung ating, may mga tao na tayo dun. May paaralan na, may munisipyo na, mga kapatid. Kaya kung yan ay bibitawan natin, i-give up natin dahil ang dahilan natin is wala yan sa loob ng ating EEZ is masasabi talaga nating mali. Kasi halimbawa na lang etong Las Palmas Island na to, Island of Palmas na to. Ito ba'y nasa EEZ ng bansang kumokontrol dito? O di yun muna yung tanongin ninyo sa sarili ninyo. O for example na lang Guam. Marami pang iba Hawaii. Tingnan nyo kung nasa EEZ ba yan ng mga bansang kumokontrol sa kanila. Diba? Bago natin questionin yung karapatan ng Pilipinas diyan sa sa Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island is an island, mga tol. Hindi siya artificial, hindi siya ginawa lang ng Pilipinas. Island talaga siya. No, pero wala siyang EEZ. Wala siyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang meron lang siya is 200 nautical miles territorial waters. No? Ibig sabihin, sakop pa rin 'yan ng Pilipinas, yung 12 nautical miles territorial waters na yan. Sakop pa rin yan ng Pilipinas. Tuloy natin. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang effective control kesa yung mga claim na, ay, kami kasi ang nakadiscover niyan. O, uy, may kasaysayan kami dyan. O kaya, uy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga artificial islands na kanyang ginawa sa West Philippine Sea? Hindi pwede. Kasi nga, wala naman yan. Ginawa lang yan. Tubig lang talaga yan. Kumbaga, pinatungan lang nila. Hindi po. Dahil artificial islands nga ang mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Para maangkin ng isang bansa, kailangan ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato or high tide elevation. So katulad na lang halimbawa mga kapatid ng Scarborough Shoal, 'di ba?
Dito pwedeng pumasok talaga ang ipinaglalaban ng China, yan ay bato na inaangkin nila at sila ang namamahala doon. At meron niyang 12 nautical miles. Pero mga kapatid, again, yan ay nasa loob ng ating EEZ. 'Di ba? Nasa loob ng ating EEZ, kaya nga disputed yan mga tol. At the same time, gumagawa sila dyan, hindi lang naman mga maliit na bahagi lang yan yung Scarborough Shoal Kasi nga, meron niyang traditional fishing rights, yung lagoon dun sa loob niyan. So, andyan niya, maliit na bahagi lang. Pero hindi lang kasi yun ang issue. Yung kabuuan ng West Philippine Sea, yung kalawakan ng dagat na yon mga tol, is pinapalibutan ng mga barko ng China, which is wala na silang karapatan o wala na silang rights doon sa mga tubig na nandoon mismo mga kapatid. Kasi tingnan nyo ayon sa mga balita, 50 nautical miles mula sa Zambales, nandoon na yung mga barko nila. Ang tanong, anong pinanghahawakan nila para manatili yung mga barko nila doon sa lugar na yon? 'Di ba? Malayo na yon sa Scarborough mga tol. Malayo na yon sa iba pang mga island features. Tubig lang talaga yon, 'di ba? Anong ginagawa nila doon? Diba? So ito mga kapatid, malinaw. Sana naintindihan niya ng ating mga kababayan at ako, meron din akong mga bagong history na natutunan tungkol sa Island Palmas, mga ganyan mga bagay. So dapat mga kapatid, maintindihan ninyo na ang Pag-asa Island, kung hindi siya nasa loob ng ating EEZ, is wala ng karapatan ng Pilipinas. Meron tayong karapatan dyan dahil meron tayong effective occupation. At sabi nga sa arbitrator mga tol, mas matimbang yung effective occupation kesa sa history o kesa sa ikaw ang nakadiskubre. Katulad sa kaso ng Pag-asa Island, hindi porket mas nauna doon ang Taiwan dahil meron na silang garrison doon, iniwan nila 'Di ba? Umalis sila Ngayon, tinauhan ng Pilipinas, inokupa na natin, o di tayo na ngayon na may effective occupation doon. Wala na silang laban, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.